gown ako for guy. Naiinitan ako kaya nakapajama. But anyway, ako'y maraming kwento that I know that time is limited. I was always grateful for Guy for doing a tour with me, a US tour. Hindi namin kailangan minarket yung tickets. Talagang tickets just sold, naturally. Si Guy, napakagaling sa musika. Hindi nagre-rehearse, syempre ako kung kinakabahan. Baka magkamali kami. Pero pagdating ng show, alam niya ang mga awitin niya. Also, I remember when the first time I invited him sa Music Museum, just, to have merienda, just to chat. Hanggang ngayon, naaalala ko pa yung pagpasok niya sa Music Museum. Meron siyang presence talaga. Tsaka yung lakad niya. Yung gano'n. And then, she was so easy to invite for the opening of Music Museum na siya yung pumutol ng one of those na pumutol ng ribbon. And I have the pictures, and it's something that I will value for the rest of my life. It's something that I cherish because number one fan din ako ni Guy. At saka ni Sharon. But anyway, hindi kayo maniniwala dito, pero dun sa aking walk-in, by my window, 2 weeks ago, I put pictures of friends by the window. Yung isa, yung chef namin sa isang restaurant, is Chinese, hindi niya maintindihan yung gospel masyado. So, puti-puti ko siyang sinisharean, pinagpipray. Tapos kami ni Guy, meron kami magandang picture together na nakaganyan kami, nagtitinginan. I also put it there. So every day, if I go to my walk-in, I will say, Lord, isave mo si Guy, isave mo si Guy. 2 days before she went, I was there and said, Lord, kailangan isave mo si Guy. Of course, ang sabi ng Biblia, sa John 14:13, sabi ni Jesus, whatever you ask in my name, I will grant it. Because the Son must give glory to the Father. Dalawang beses sinabi, John 14:13, 14, whatever you ask in my name, whatever, I will give it to you. So hiningi ko sa pangalan ni Jesus. 2 days later, Guy passed. And I said, oh, Lord, did I miss out on really going to her to share the gospel? But I believe in the last moments of Guy, she must have called the name of the Lord. Alam niyo po, ang Biblia has 7,400 promises. And the Bible says, it is for us to be able to partake of the divine nature of God. That's why He gave us these promises. Eh ako, pag nagdadasal ako, humihingi sa pangalan ni Jesus, hindi po ako nagdududa. So I believe that Guy got saved, and she is now walking in peace with our Lord. Kaya po, every moment or every opportunity that I get, I make sure that I speak about our Lord. We will never know kung kailan po tayo papanaw. Marami pong namamatay sa tulog. Ngayon, kahit bata, nagkakaroon ng heart attack, aneurysm. Alam niyo po kung bakit? Meron po tayong kaaway. Sabi ni Jesus sa John 10:10, the thief, ang magnanakaw, ay dumadating lamang para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit ako, sabi ni Jesus, ako ay dumating para kayo, ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya-siya. Life abundant. So 25 years ago, I received Jesus as my Lord and Savior. Actually, when I was 14, tinanggap ko na siya, pero hindi ako nagbasa ng Bible, balik sa dating gawi, buhay na, nagkakasala pa rin, walang alam, ang tawag po ng Diyos dyan, mangmang. I remained mangmang for many, many, many years. Until after 14 years of my marriage, when my marriage failed,
doon po ako naging desperate for a Savior. I lost joy in life. I was not suicidal, but I needed my life back. And when I asked Jesus to come to my life as my Lord and Savior, napakasimpleng, sincere prayer, papasok po ang banal na Espiritu sa buhay natin, sa atin. And that will be our changing power, the Spirit of God, God in us, that will help us change. Habang hindi po natin natatanggap ang banal na Espiritu, we do not have the life planned for us by God. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, the life. No one goes to the Father except through me. So dati po hindi ko alam, so Book of Romans ang sabi, habang tayo ay makasalanan at hindi pa tayo nagbibigay ng buhay natin, nag-entrust ng buhay natin sa ating Panginoon, we are enemies of God. So, ibig sabihin po nun, wala tayong pabor sa Panginoon. Anytime that God calls us, tapos na ang ating binigay na buhay ng Diyos. The Bible says, man is destined to die once, and upon death, judgment. Wala po sa Biblia yung pagdadasal ng 9 days or 40 days. There is no such thing. Ang Biblia po is the number 100% truth. So, kung maling turo po, malilinis po tayo. So, if Jesus says that He is the life, then if we don't have Jesus in us, then we don't have the life that He is meant for us to live. So anyway, I want to sing this song for all of you. Mamaya